Hello mga mi, good morning, kahit gabi na. Ayan, today's video ay gagawa po ulit tayo ng ating ribbon. So, napakalaking bagay po nang nakita ko ito doon sa isang FB. Mananahi din po siya. So, sobrang laking bagay. Ang size po nito ay 6 inches. Ayan, yung kanyang lapad. And then, ang haba naman nito ay 60 inches. So, yung fabric po nito ay Gina. And then, hanapin nyo lang yung wrong side. Pag sa ibabaw po yung wrong side, pagtaklubin nyo po yung right side. And then, pagsasamahin nyo lang ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, tatahiin nyo lang sa gilid. Ayan, reverse. Ayan. Ayan, natahi na natin. And then, ang gagawin natin ay, ayan, i-flat nyo lang po. Ganyan lang siya, i-flat nyo lang. Ayan, hagud-hagurin lang para ma-flat. Tapos, mag-heheming po tayo dyan ng 1/4. Yung pinaka-hemming niya ay 1/4 inches. So, wait lang at isusong po natin. Yun na nga, ang gagawin po natin dito ay heheming natin yan. So, 1/4 lang yung hemming niyan para sakto lang. Wala akong pang-hemming put kasi. That's why, yan, medyo ganyan-ganyan po ang ginagawa ko. So, 1/4 lang po yan. Make sure nyo na lang po na okay yung tahi nyo. Kasi ako, hindi naman ako nagmamadali. Basta ang lagay-lagay ko lang dyan. Kahit mabagal, basta maganda lang. So, yan po ang ginagawa ko. Wala pa kasi akong hemming put. So, mag-order ako ng hemming put nyan. Bali yung hemming put ata ay set yun. Mayroong 1/4, mayroong 3/8, something ganun. So, kung ano yung gusto mo. Diyan. So, yan nga po yung ating gagawin ay i-hemming nyo lang niyan. So, ako ang ginagawa ko, talagang pinagtitiisan ko, pinagtsatsagaan at ginagandahan ko para maging maganda yung kalabasan. Tapos, ang gagawin nyo, agad nyo na pong gugupitin yung mga yung mga sinulid. Yung mga sinulid na yan, oh. For example, may nakita na kayong mga sinulid, yan, agad nyo nang gugupitin. Tapos, iba-back stitch nyo yan para maano siya, matibay. And then, pagkatapos naman yan, sa kabila naman. So, ito naman kabila naman ang gagawan natin. Ayan, hanggang sa matapos nyo rin yan. Okay? So, 1/4 ulit ang hemming niya. Pero pagka meron na po kayong hemming put, ayan, pwede na po mag-hemming put. Try ko bumili by next week. Titignan ko kung okay siya. Kasi hindi ako marunong gumamit ng hemming put na yun. Yung 1/4, hindi po talaga ako marunong. Meron akong hemming put dito sa amin eh. Pero wala, hindi ko alam gamitin. Kaya lang, hindi siya 1/4. 1/16 siya. Sobrang liit. As in talaga. Sobrang liit po niya. So, hindi ko magamit dahil sobrang liit niya. Ang gagawin ko niyan, bibili muna ako sa online ng hemming put kasi dito po sa amin sobrang mahal na 200 plus dun sa online ano lang 90 pesos 120 something ganun. Tapos magkano lang naman yung shipping fee, mga 20 pesos ganun, minsan 50 pesos. So mura lang, hindi naman naaabutin. Tapos may mga rebates ka kasi na nakukuha, like for example coins, something ganun. So yun. O, ayan, patapos na rin yan. So, gagawin natin ay, yan, pagtsaga-tsagaan nyo lang habang wala pa po kayong,
Nakita ko lang kasi sa isang ano yan, isang mananahe. Tapos ayun, ginaya ko. Pero alam nyo, maganda po siya. Sobrang ganda. Tsaka nagkaroon tayo ng another knowledge. Yan. Na meron na naman tayong ibang natutunan sa panonood lang natin ng ating kapwa mananahi. Okay? And then, ayan na. Kung saan kayo nagdugtong, doon yung titiklopin. Ayan. So, tiklopin lang, pagsamahin, pati sa dulo. And then, tiklupan nyo sa gitna. So, doon sa gitna niyan, may gitna yan, doon kayo tutusok ng karayom. So, ayan. Kung napansin ninyo, ayan, tutusokin nyo yung karayom dyan. And then, kakainin ng tag dito, ipakain nyo lang sa karayom yan hanggang sa kaya ng put, hanggang kaya ng put nya. Yan, sa gitna nyo ilalagay para meron siyang design. So ganyan lang, medyo mabagal lang ito, sobrang matagal kasi talagang ayan, kung ano lang yung kaya ng put nyo, ganun. Ganyan yung paggawa. Ayan. Pinagsisisiksik ko siya doon sa ano. Pero bago nyo siya sa isisiksik, itutusok yung karayom yan. Kailangan yung karayom nakatusok dyan para hindi kayo mawala or hindi mabali yung karayom. Yan. Okay? Para siyang ang tawag doon, para siyang magiging raffles or magiging sharing, ganon. So, ayan. Ganyan lang. Sobrang tagal lang gawin, mga suki ko. Sobrang tagal. As in. As in, matagal. So, ayan. Oh, hanggang sa matapos niya. Yan. Isa-isang padyak lang yan. Oh, tapos na. Okay? And then, gagawin nyo, ayusin nyo muna, ganyan. Tapos yung dulo at dulo, pagsasamahin nyo, yan, tsaka yung dulo. So, pagsamahin, ayan. Pagka magkasama ng ganyan, sa gitna naman ay tatahian nyo ulit. So, tatahiin nyo ulit yan sa gitna, ayan. Susundan nyo lang yung pinagtahian yung una, ganun yun. So, ayan nga. O, ayusin nyo lang. I-flat nyo lang. I-flat. So, kailangan na flatten yan. Naka-flatten. Para gumana yung inyong tawag dito. Yung inyong put. Yan. So, ganyan lang. And then, okay na yan. Okay? Gupitin lang yung mga sobra-sobrang sinulid. At pangit kasi pag may palitaw-litaw. Ako nasanay na ako sa ganun. Kailangan gupitin agad. Titiklopin nyo ulit yan and then lagyan ng mark sa gitna. Yan. So, pag may mark na sa gitna, iset aside nyo lang. Tapos, ang gagawin naman natin ay yung ang tag dito, yung kanyang tali. So, yung tali naman, hinahanap ko pa, nawala, nawaglit. So, ito na. Oh, yan, 20 inches po yung tawag dito, yung haba, tapos 2.5 yung lapad. Pwede rin 3 inches, pero masyado nang malapad yun. Tapos, titiklopin nyo lang dyan sa dulo, and then, tiklopin sa gitna. Yung tiniklop nyo, kailangan sa gitna nyo, pagsasalubungin, ayan, tapos, tahiin na. Ayan. Yan. So, ganyan lang ang gagawin nyo. Daan-daan lang naman kayo. Ayan. Daan-daan lang. Makikita nyo rin agad dyan. Okay. So, ganyan lang ginawa ko. Yan. Titiklopin nyo lang sa gitna. Pag hindi tayo masyadong sanay, talagang mabagal lang. So, ako, dahil hindi naman po ako masyadong sanay at ngayon ko lang nga po pinaggagawa ito. Dahil nga nakita ko lang yan sa isang post din sa isang Facebook account. So, ayun, nakita ko, nagandahan ako. So,
nagdiretso tayo. Diniretso natin sa gawa-gawa. Ayan. Ginawa natin. At ayun nga, may mga nagkakagusto na rin ng mga suki natin. That's why gumagawa tayo. Tapos pinapa-order ko na rin po ito para maging pera. Ayan. So ganyan, tapos na siya. Tapos tatayaan nyo lang din yung magkabilang gilid niya. Press gilid na. Gilid-gilid. Ayan. So pagtapos na, ayan. Ang gagawin nyo naman ay tiklupin sa gitna, lagyan ng mark. Ayan, mayroon siyang mark sa gitna. Tapos, yan. So, yun namang ribbon natin, nilagyan din natin ng mark sa gitna, ilalagay nyo yan. So, ganyan, tatahiin nyo na lang, ikakapit nyo na yan dyan. So, ganun lang, super dali. Ayan. So, yun na nga, lalagay natin sa tali niya. O, ganyan lang. Tapos, dire-diretso lang. Ayun, nagkamali pa nga ako. Kasi, pumunta siya sa gilid. Tinanggal ko uli. So, yun. Tapos, kailangan yung gitna po ay nasa gitna talaga. Kasi kapag nasa gilid, pangit siya tignan. So, ganyan nga. Ang gagawin nyo lang. Ulitin nyo lang. Tastasin nyo. Basta pagka nagtatahi kayo, mahirap kasi pagka hindi kayo masipag magtahi ay magtastas. So, kailangan masipag lang. So, ganun lang. Yan. Ulitin nyo lang. Ayan. Mas maganda pala, hilahin nyo. Hihilahin nyo yung tali dyan. Para pumunta siya sa gitna. Ayun. Tsaka nyo ilak. O, reverse nyo lang. Okay. And then yan. Tapos na nga yan. Nililinis ko lang. Ayan. So, ganon. Lilinisin nyo lang. Linisin nyo lang ng linisin. Ay, mga sinulid dyan na pakalat-kalat, alisin. And then, yan po. Tapos na siya. So, gagawin nyo naman ay di ibubuklat nyo ng ganyan. Yan. Oh. Sa bandang ilalim, mayroon ulit. Ayun. Bubukas-bukas nyo lang na ganyan. Okay na siya. Oh. Next naman, dito sa kabilang gilid. Ayan. Super ganda niya. Ang ganda na kaagad. Charan! Ayan. Ayun. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Ayan. At pindutin po ang ating notification bell para updated po kayo sa ating mga uploaded video. So, ayan na po ang ating tie curtains na super maganda. O, ayan. Para talaga siyang bulaklak. As in. Ayun. Salamat po sa panonood. Hanggang sa next